isang ari-arian daw dyan ay isang kondominium ay pag-aari ng isang politiko. Ito po ay walang iba kundi si Mayor Bolet Halushos na naging kaklasiko po sa 17th Congress. Naging dating kongresista rin po yan, kasabayan pa yan sa Kongreso ng Zamboanga del Norte. At nagkaroon po ng usap-usapin na medyo parang sponsor daw po itong si Bullet Crisologo, no? Na siyempre po ay paninira sa pangalan hindi lang po ni Dominic Roque, kung hindi kay Mayor Bullet Halushos. Hindi, may pananagutan ba yung mga marites tungkol sa hiwalayang Bea at Dominic Tocayo Roque? Ay nako, lilinawin ko po ha. Wala akong kinalaman dyan sa hiwalayan na yan. Tocayo ko lang po sa apelido si Dominic. Pero alam niyo naman, tingnan niyo naman, no? Talaga namang kapag sinabi mo na Tocayo mo sa Roque, talaga namang mapapansin mo ang hawig naming dalawa. Hindi ko na po kasalanan yun. No? Nasa dugong Roque na siguro yun. Pero ang pag-usapan po natin ngayon, binasag na niya ang kanyang katahimikan at pinasinungalingan niya ang mga paratang sa kanya. Ano-ano ba itong mga paratang nito? Kahit talaga mga marites. Okay, ang mga paratang, unang-una, naghiwalay daw po silang dalawa ni Bea Alonzo dahil nung sila ay gumagawa ng prenuptial agreement, yung kasunduan na hiwalay ang kanilang ari-arian matapos sila ikasal, nagkaroon daw sila ng pag-aaway. Di umano, ang mga pag-aaway, ito yung mga sabi ng mga marites, meron daw mga properties, mga condominium na dineklara si Dominic Tocayo Roque na kanyang pag-aari pero lumabas nakarehistro sa ibang mga pangalan. At ito namang mga marites, tawagin na natin isa dyan si Christopher Min, ay nagsabi, abay, ang isang ari-arian daw dyan ay isang condominium ay pag-aari ng isang politiko. Ito po ay walang iba kundi si Mayor Bolet Halushos na naging kaklasiko po sa 17th Congress. Naging dating kongresista rin po yan, kasabayan pa yan sa Kongreso ng Zamboanga del Norte. At nagkaroon po ng usap-usapin na medyo parang sponsor daw po itong si Bullet Crisologo, no? Na siyempre po ay paninira sa pangalan hindi lang po ni Dominic Roque, kung hindi kay Mayor Bullet Halushos. At sinabi rin na meron daw negosyong gas station itong si Dominic Tocayo Roque na pag-aari daw ni dating Congressman Bong Suntay. Well, lumabas naman po sa mga sinabi ni Dominic Roque ngayong araw sa pamamagitan ng kanyang abogado. Unang-una, kaibigan po niya si Bullet Halushos at inuupahan po daw niya yung kondominium na sinang-ayunan naman ni dating Congressman Bullet Halushos, Mayor Halushos, at sinabi niya na dating Airbnb ito na ngayon ay pinapaupahan niya sa kanyang kaibigan na si Dominic. Na pagdating naman doon kay Bong Suntay, pinasinungalingan nito ni Dominic dahil wala raw siyang pag-aaring gasoline station at lahat daw po ng gasoline station na kanyang iniendorso, yung clean fuel, ay pag-aari ng kumpanya, company-owned. At sinabi rin ni Dominic Tocayo Roque na walang katunayan na kaya hindi natuloy ang kanilang kasalan ay dahil nga po nag-away sila tungkol sa isang prenuptial agreement. Now, ang tanong, kung mapapatunayan nga na walang basihan itong mga sinasabi ng mga marites, kasama na ni Miss Christopher Min, meron bang pananagutan ang mga nagkalat nito? Well, sa batas po natin, meron talaga tayong batas na tinatawag na libel. Well, unang-una, discuss muna natin kung ano yung elemento ng libel. No? Unang-una, dapat po yan ay merong paninira. Okay? Ano ba yung paninira? Po, pwedeng ikaw ay gumawa ng krimen, ikaw ay may bisyo, o ito nga po, no, yung pinalalabas na merong sponsor itong si Dominic at nagkakaroon ng karelasyon sa nakaparehong kasarinlan. No? So, siyempre po, yan ay nakakasira pa rin. No? Pangalawa, ito po ay pinablish. At marami na pong form of publication ngayon, kaya dalawang ang form of libel natin. No? Yung nakasulat at yung binobroadcast. At alam naman po natin na si Miss Christopher Min ay talaga nagsasalita po sa internet. No? So kung meron pong publication, meron po talagang publication. Now, yung identity ng person, well, hindi po kinilala kung sino yung mga alleged sponsors, pero alam po natin na ang tinutukoy nila ay meron daw sponsor si Dominic Tocayo Roque.
So, na-establish po yung kanyang identity. Now, sinabi rin po yung mga paratang na yan na in a very public manner. Ibig sabihin, binroadcast at talaga ikinalat sa publiko. Sa tingin ko naman po, dahil naging talk of the town itong mga alleged sponsors si Dominic Roque, talagang mapapatunayan na ito nga pong paratang na merong sponsor ay ginawa in a public manner. At syempre, ito po yung pinaka-importante, merong mali siya. Now, bakit pinaka-importanting mali siya? Well, una po, kapag walang mali siya, walang libel. Bakit? So, pwedeng sabihin na may ginawa ka, pero kung wala ka namang mali siya, hindi ka pa rin mako-convict for libel. Ano bang ibig sabihin ng libel? Ng mali siya pala. Well, dyan po, nagkakamali ang marami. Ang akala nila ang mali siya ay literal meaning. Naggalit, okay? Inggit, inis. Well, yan po lahat yan ay malis na normal meaning. Pero ang ibig sabihin po ng malis sa libel, ito po yung malis na ibinanggit doon sa New York Times versus Sullivan, isang kaso sa Amerika, na inadapt po ng ating Korte Suprema sa maraming mga kaso gaya ng Borjal versus Court of Appeals. No? Ano po ibig sabihin ng malis? Ang malis, ito po ay utter disregard for the truth. Yung talagang pagkabaliwala doon sa kung katotohanan ba o hindi ang sinasabi. So miski mapatunayan mong galit ka, hindi yan yung malis na iniisip ng batas. Kinakailangan meron talagang utter disregard for the truth. Okay? Yung binaliwala mo talaga kung ano yung katotohanan. Ano yung mga indisya na merong utter disregard for the truth? Well, kung ikaw ay isang manunulat, gaya ni Christopher Min, dapat nagkaroon ka ng verification. Kung hindi lang verification, dapat kinuha mong side ng tao. Dahil bago ka naman magsulat, kinakailangan, bigay mo rin yan, tanongin mo rin tao, may katotohanan ba ito? Para mapakita mo na verify mo muna kung totoo hindi yung aligasyon. So yan po yung mga indicias. No? Kung number one, meron bang kinonsulta ka mga records? Kung ikaw ay tinignan mo ba yung mga titulo, kung kinakailangan tignan ng titulo, tinignan mo ba kung talagang may relasyon? Binigyan mo bang marinig si Dominic Roque? Binigyan mo ba ng pagkakataon na marinig yung mga pinaparatangan mong mga sponsor? Now, kapag napatunayan po yan, may kulong. Pero ako po, naninindigan ako na dahil meron tayong kalayaan ng malayang pananalita, dapat wala pong pagkakakulong ang criminal libel. In fact, pinaglaban ko po yan doon sa isang periodista na pinakulong ni dating Speaker Nograles, yung tatay po nitong Congresswoman Nograles ngayon ng Davao, no? Na merong isang periodista, si Alex Adonis, na ibinroadcast yung allegedly nahuli ng asawa ng lover ni dating Speaker Nograles, itong si Speaker kasama nga itong married woman at nagtatatakbo ng hubad daw sa koridor ng isang hotel dito sa Metro Manila. At yan ay tinatawag sa Davao na burlesking incident. No? Now, napatunayang siya ay nagkasala dahil sa Davao nagdemanda at the time na speaker si Speaker Nograles, pero inakyat po namin sa UN Committee on Human Rights itong conviction ni Alex Adonis at sinabi po, sinang-ayunan po kami ng UN Committee on Human Rights na ang criminal libels ng Pilipinas ay labag sa malayang pananalita. Bakit? Una-una, hindi ito proportionate doon sa nais makamit na intensyon ng batas, which is to protect yung privacy ng mga pribadong individual. At pangalawa, merong alternatibo. Yung alternatibo being civil libel o yung pagbabayad ng danyos. Now, nakakaintriga, no? Yung intensyon ng batas na protektahan yung privacy ng mga pribadong individual. Paano naman kung ang individual ay hindi pribado? Kung ikaw ay celebrity, gaya ni Dominic Roque. Well, ang ginagawa po ng batas dyan, kung ikaw ay pribadong individual, yung malis ay pinipresume in law. So pinipresume na meron talagang utter disregard for the truth kung ang nagrereklamo ay pribadong individual. Kasi nga, pinangangalagaan natin yung karapatan ng privacy ng mga pribadong individual. Pero kung ikaw ay public figure, celebrity, gaya ni Dominic Roque, kinakailangan pa rin patunayan ang malis, pero this time, ang dapat magpatunay ay nagrereklamo si Dominic. Kapag ikaw ay pribadong individual, hindi mo na kinakailangan patunayan malis, meron ng presumption. Ang gagawin ng akusado, i-overcome niya yung presumption with evidence to the contrary. Pero pag ikaw ay public figure, celebrity, mawawala yung
presumption in law, kinakailangan patunayan ng public figure o ng celebrity yung malice na tinatawag o yung utter disregard for the truth. So, anong tingin ninyo? Ang tingin ko, lahat ng elemento ng libel ay narariyan. Nariyan yung paninirang puri. Nariyan yung ginawa ito sa publiko. Nariyan na ito po ay ginawa public lang imputation. Tapos, kilala naman kung sino yung tao na siniraan. Ito po si Dominic Roque. O pwede rin magreklamo yung mga sinasabing mga sponsor pero mahihirapan po sila kasi hindi naman sila in-identify. Okay? Doon sa mga sinasabi ni Ma'am Christy Fermin. Pero ganun pa man, naniniwala ako na labag sa saligang batas kapag ang parusang pagkakakulong ay ipapataw sa mga napatunayang nagkasala ng libel. Dapat fine lamang. At dito nga po, na-discover ko na itong si Christy Fermin, ina-convict na po by final judgment ng Korte Suprema for libel. Dahil ang demanda ay si Eddie Gutierrez at si Annabel Rama. Alam niyo po, nakakatawa kasi itong itong si Gutierrez at si Annabel Rama at saka si Bea Alonso, pare-pareho po kami nakatira sa isang village. So magkakapit bahay po kami. No? At ang unang nakapag-convict kay Christy Fermin ay itong si Gutierrez at si Annabel Rama. Pero dahil nga doon sa pinaglalaban ko na dapat walang kulungang libel, fine lang ang pinabayad kay Christy Fermin. Hindi naman po ibig sabihin na palaging fine yan. No? Sa tingin ko, bagamat ako'y talaga'y tutol sa pagkakakulong, dapat danyos lang ang ibabayaran dahil mas masakit din ang danyos kapag nabangkrote mong isang nanirang puri. Posible, kung makonvict muli si Christy Fermin, baka meron ng pagkakakulong kasi second conviction nito. Kung talagang magkakaso ng demanda at mukha naman dun sa lingwahe ng sinulat na statement ng mga abogado, yan nga ang patutunguhan nito, isang demanda para sa libel. Well, hindi naman po lahat ng bagay ay tungkol lang sa showbiz. Pero ang buhay ng showbiz, syempre, meron din kinalaman ng batas sa kanilang araw-araw na buhay. Gaya rin ng mga buhay ng mga politiko na dapat ang kanilang mga buhay ay sang-ayon din sa ating batas.